Praise God, thank you po sa mga inyo pong mga heart reactions. Alam ko ready na po kayo makinig ng salita ng Panginoon. But before we start, I will lead every one of us into our prayer po. Tayo po lahat ay manalangin. Father God, I thank you for this moment na kami po ipinagkatipon mo sa online gathering na ito. Kami man po ay magkakalayo sa physical. Lord, in spirit, we are together. Thank you, God, that you would about to reveal yourself to us. Lord God, in the most amazing way, Panginoon, i-amaze mo kami, Panginoon, ngayong gabi at lalong lalawak ang aming pag-unawa at pagkakilala sa inyo pong kaluwalhatian at ang kagalakan na meron kami sa pagkikipagniig po sa inyo. Dalangin ko na bawat isa po sa amin ay patuloy na mapagpala, patuloy na mabless. At Lord God, ano man ang mga hadlang sa isipan namin, ito na amin po ay sinosurrender po sa inyo. And we give you our hearts, we give you our minds, and we give you everything in us, Lord God. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, kung may palakpak tayo dyan na na emoji, pwede tayong pumalakpak. Ayan, praise God, thank you po. Praise God, alam niyo po, na-miss ko po kayong lahat. Halos isang buwan din po yung nakalipas at naging free po ulit tayo ngayong second week. At pag-pray din po ulit natin na next week ay free din yung second week or yung unang week. At ngayon po, so much of that, tayo po ngayon ay dadako sa napakagandang salita ng Panginoon. Alam niyo, nung nagawa po itong preaching na ito, isa po ito kasi sa mga realizations ko. Kasi nung nakaraan lang, nagbalik tanaw ako kasi nag-search ako sa Google Photos ko, yung mga nakalipas na moments. Minsan nakikita ko din yung mga picture namin ng mga dati kong kasabayan sa church, mga dati kong kasabayan sa pag-serve. Mangilan-ngilan sa kanila, wala na dito sa church. Yung iba naman ay nagtatrabaho na. Yung iba naman may families na. Kumbaga minsan magkakanya-kanya na. Marami akong mga hindi nakasama. Tapos, napatanong ako, sabi ko, bakit ako andito pa rin? Sabi ko, bakit nandito pa rin ako? Yun ang aking katanungan. Kaya nga, sa mga time po na yon, gusto ko pong maisip na siguro may ginawa si Lord na napakaganda. May ginawa si Lord na, kumbaga, yung pagtitiwala na, na meron ako sa Panginoon, hindi siya nawala. Kaya patuloy po akong lumapit nung kay Lord. Kaya sabi ko, Lord, bakit andito pa rin ako? Bakit andito pa rin po ako? And yung in-impress sa akin ni Lord na dahil hindi nawala ang kanyang kagalakan sa aking buhay. Minsan nanghihina, pero yung kagalakan na makilala si Lord, laging nandyan. Yung napaka-powerful. Kaya nga kung magiging honest po tayo sa bawat isa sa atin, if we can be honest, tayong lahat, napakarami sa atin ang dumaan na sa pagsubok. Tama po ba? Sino dito ngayon dumadaan ka sa pagsubok? Ikaw ba ay dumadaan ngayon sa pagsubok? Di ba? May mga luha tayo na hindi nakikita ng iba, lalo na kung ikaw ay servant. Nakikita nila sa'yo yung skill mo, nakikita nila yung giftings mo. Pero hindi nila makita yung mga gabi-gabing iniiyak mo kay Lord. Minsan pagod tayo sa trabaho, minsan pamilya natin, napapagod tayo. Sa ministry, pagod tayo. Sa negosyo, kahit minsan nararanasan mo yung kahit mismong sarili mo, di mo maintindihan. Sobrang daming ayoko na, diba? Naranasan mo yun, parang ayaw mo na. Tsaka hindi mabilang na mga patak ng luha. Kaya nga, ang tanong ngayon dito, when life crushes you down, when life crushes us down, minsan nagpapatanong tayo, ano ang nagpapanatili sa isang believer na nakatayo when everything else tells them to quit? Yun ang tanong natin ngayon. Why are we still here today? Yun ang dapat nating masagot. Pero alam niyo yung sagot doon, hindi dahil malakas ka kaya andito ka pa ngayon. Hindi dahil ano ka na, ikaw ay super matured na Christian kaya andito ka pa ngayon. Kundi meron tayong katotohanan na hindi natin lahat basta-basta maikakaila. At ito yung paghawak natin sa kaligayahan na meron tayo kay Lord. Kaya nga, alam niyo sa Bible meron itong very relevant na sitwasyon na kung saan si Apostle Paul, muli po si Apostle Paul pa rin po ang pag-uusapan natin ngayong gabi.
So open your Bibles with me in Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Paul, "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ." Sabi niya, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, in order that I may gain Christ, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ." Salamat sa Panginoon. The righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and I may share in his sufferings, becoming like him in his death. Ako, para ma-gets natin yung context, kailangan natin tignan ito. Yung context ito, mga kapatid, si Paul ay nagsusulat nito, nakaupo sa isang kulungan. Hindi po siya naka 5-star hotel ng mga time na to. Hindi po siya nakaupo sa isang magandang upuan. Siya po in fact ay nakatanikala. Siya po ay nakaposas. He was under a house arrest doon po sa Rome. He was chained to a Roman soldier. Alam niyo po si Paul, di ba? Before pa niya ma-meet ang Panginoong Jesus doon sa road to Damascus, siya na ata ang may pinakamatinding spiritual resume. Again, para at least mag-gets natin pa ito na mas maigi. Di ba tanong ko kanina, ano yung nagpapanatili sa iyo hanggang ngayon? Minsan kung sasagutin natin, kasi maganda yung spiritual resume ko. Kaya ako andito pa rin ako ngayon. Doon tayo magmamalaki. Pero si Paul, nasa kanya na ata ang pinakamataas na klase ng spiritual resume. Pero alam mo sagot niya? Sabi niya, lahat ng yon, lahat ng achievements ko, lahat ng religiosity ko, patapon yun, sabi niya. So para sa atin, kung titingnan natin, wala pa tayo sa kalingkingan ni Paul pagdating sa religiosity. Wala pa tayo sa kalingkingan ni Paul pagdating sa paggawa ng mabuti. Ang dami niyang ginawa mabuti. Pero nung nakilala na si Jesus Christ, ang sabi niya, lahat ng yun sa nakalipas, tinuturing ko ng basura. Anong point niya? Kasi mas mahalaga sa akin, kilala ko si Lord. Mas mahalaga sa akin, may relationship ako kay Lord. Mas mahalaga sa akin, alam kong mahal ako ni Lord. Mas mahalaga sa akin, alam kong iniingatan niya ako kahit dumaan man ako sa kahit anong pagsubok. Dumaan man ako sa kahit ganong kawalan. Dumaan man ako sa krisis, alam ko, mahal ako ni Lord. Ganon din po ba tayo? Doon tayo na-humble ng Panginoon. Doon tayo niya pinagiging mapagpakumbaba. Kaya nga, nung si Paul, di ba? Na-encounter niya si Jesus, gumamit siya ng accounting na mga salita. Sino po dito ang familiar sa accounting dito? Di ba? Gumamit si Paul ng accounting terms para i-evaluate ang kanyang buhay. Ito ang kanyang ginawa. Ayan. Sa accounting, may tinatawag na gain, di ba? May tinatawag na profit. May tinatawag na loss. May tinatawag na rubbish. Ito ang kanyang ginawa. Doon sa sinabi niyang gain, mayroon daw siya mga gain. Yung ginamit na Greek word niya dito is the Greek word kerdon o kerdos. Ibig sabihin, ito ay profit, ito ay financial gain or accomplishment. And pagdating sa kanyang spiritual application, human achievements and credentials before Christ, ito yung kung ano yung meron siya nung wala pa siya kay Lord. Mga kapatid, ano yung meron ka nung wala ka pa kay Lord? Resume, maayos. Diba? Mabuti naman ako, mabait naman ako. Meron tayong mga ganun. Lahat ng yun, lahat ng meron siya nung wala pa si Christ, gain yun para sa kanya dati. Pero ngayon, tinuring niya ng loss. Tinuring niya ng wala to. Tinuring niya ng hindi ito. Kaya nga po, kung papansinin natin,
Ano man yung bagay na meron tayong minsan pinagyabang natin, ngayon mga kapatid, wala na. Wala tayong maipagyayabang kay Lord. Kasi anumang bagay na meron po tayo, galing lang naman sa Kanya yan. Amen po ba? Anumang bagay na meron tayo, galing lang naman yan kay Lord. E dapat po natin tong laging isa-isip, lagi po natin tong gawin. Yung pangalawa, sabi na doon, lost na daw yun, wala na. Liability na, na-damage na yun. Sabi niya, tinuturing ko na yung, tinuturing ko na yung pagkatalo. Pinatalo ko na yun para lang maipanalo ko ang faith ko kay Lord. Yun ang kanyang laging sinaisip. Kaya nga sana ganun din tayo. Isipin natin lagi, Lord, ikaw lang yung panalo na meron ako. Ay, amen. Lord, ikaw lang yung panalo na meron ako. Yung tinuring niya na lahat. Lahat ay tinuring niya na bilang patapon. Lahat ay tinuring niya na bilang, tawag nito, bilang rubbish. Yun ang kanya sinabi doon. Ano po, ibalik ko lang yung ating Yan. Tinuring niya na bilang rubbish. So, papansin mo, yung lahat ng nakasulat doon sa gain, ito nakasulat, profit, financial gain, accomplishment, yung mga achievements niya, credentials niya. Alam ba si Paul ay siya ang mga Hebrew of Hebrews? Galing siya sa tribe of Benjamin. Tapos siya pa ay Pharisee. Kumbaga talagang marunong. Pero lahat ng achievements niya, lahat ng titles niya, lahat ng mga nakuha niya, nung nakilala si Christ, binaba niya to, bringing down niya. Ito. Bringing down niya ito ngayon papunta dito sa loss hanggang sa rubbish. Grabe. So, sino na lang ang natira dito sa gain? Nilagay niya din lahat. Alam mo kung sino? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ na lang ang mahalaga. Dumating na ba tayo sa point na ganun? Minsan yung flesh natin, yung emotions natin, gusto nating ipaglaban. Lord, mahalaga sa akin yung image ko. Lord, mahalaga sa akin yung title ko. Lord, mahalaga sa akin yung ganito ko. Pero pagdating kay Christ, siya lang talaga ang mahalaga. Kapatid, pwede mong mawala ang lahat. Pero sana wag mong hayaang mawala si Jesus. Amen? He is your highest gain na meron tayo. So ito ang tatlong powerful pillars ng joy na meron tayo kay Jesus Christ. Diba? Tunay na may kaligayahan tayo. Alam ko, maligaya tayo ngayon kasi nakilala natin si Lord. Pero hukayin pa natin ito lalo. Tatlong bagay pagdating sa kaligayahan na makilala natin si Lord. Una, the price of His presence. Sabi ng verse 7 to 8, indeed, I count everything as loss. I count everything as loss. That I may gain. Sabi niya, that I may gain. Okay? Lahat daw ng mga ginawa niya, di ba? Loss na daw yun. Because of the surpassing worth of knowing Christ. Knowing Christ, my Lord. Yung knowing na ginamit dyan ni Paul is the Greek word ginosko. So, hindi sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, na kilala niya si Jesus sa pangalan. Hindi po yun. Hindi niya rin po sinasabi na, ay, alam ko siya yung Son of God. Hindi rin po yun. Ang pinupunto ni Paul, na pag sinabi niyang the surpassing worth of knowing Christ Jesus, hindi po ito yung knowledge or theological information lamang. Ito ay pumapatungkol sa isang intimate, personal, and experiential relationship na meron siya kay Lord. Mga kapatid, maraming tao pwedeng kilala si Lord sa pangalan, pero hindi sinusuko ang buhay kay Lord. So pag sinabi ni Paul na knowing, sinusuko niya ang buhay niya, pinagkatiwala niya na. Lahat ng pangarap niya sa nakalipas, binigay niya na kay Lord. Kasi sabi niya, mas mahalaga sa kanya si Lord. So ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, for the 23 persons na andito po ngayon, do we know Jesus? And again, I'm not talking about kung kilala mo siya sa pangalan, kilala mo siya sa religion kasi lumaki kang Catholic, lumaki kang Christian, or whatever. We are talking about, do you experience Him? Come on now. Do you have an intimate and personal experience of Jesus Christ? Kasi hanggat wala tayong parehas
na knowing, na tulad na meron ni Paul, hindi natin kayang isurrender ang mga bagay sa Kanya. Hanggat hindi si Lord ang pinakamataas na mahalaga sa buhay mo, nahihirapan ka mag-surrender sa Kanya. Only when we give God ourselves because we know Him, that is when we give our hearts in full surrender sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, ang presence ni Lord hindi po binabayaran. Hindi po yung price na P-R-I-C-E. Hindi po yun kasi wala pong bayad ang presence ni Lord sa atin. Hindi po natin, magbabayad ako, pumunta ako ng concert na ganito para maranasan ko ang presence ni Lord. Attend ako ng conference na ganyan para maranasan ko ang presence ni Lord. No. The prize, P-R-I-Z-E, ito ay regalo. Ito ay reward for those who seek Him. Kahit nasa kwarto ka, kahit nasaan ka, if you seek the Lord, sabi niya, anak, may prize ako sa iyo. Tinuturing nating prize ang presence ni Lord. Because when we treat God's presence as our portion, tandaan natin mga kapatid, tandaan natin, tunay na maligaya ang buhay natin. Di ba ganun pag may premyo? Tama po yung yung chat ng ating isang kapatid. Pag may premyo, di ba? Ang galak-galak natin. Yes, nanalo ako sa premyo. Pero kapatid, pag si Lord na-experience mo, higit pa sa naka-jackpot ang tawag sa'yo. Grabe. Higit pa sa jackpot yung meron ka. But the real question is this. Kung tayo ay nangihina na ituring, o kung tayo minsan ay nawawala sa pagturing natin na Lord, ang presensya mo ay reward. Ang presensya mo ay premyo ko. Balik po tayo. Kung nangihina ang ating devotional time, kung nangihina ang ating prayer life, this is God's moment to call you into repentance. Hindi ka ni Lord condemn, pero alam mo bakit kanya kinokorek? Kasi gusto ni Lord iparana sa iyo ang kanyang kagalakan. The joy of knowing Christ. Sabi niya, surpassing worth, higit pa yung worth. Kaya nga sabi ni Wayne Grudem, dito pa ito. Yan. The Greek word, hyperekon, ibig sabihin excellence, that far surpasses. Ibig sabihin, lagpas pa sa kahit ano yung kaligayahan. Sabi ni Wayne Grudem, ang totoong Christian faith ay hindi yung nasa isip lang na katotohanan, kundi ang totoong Christian faith is yung personal na pagtitiwala at experiential knowledge of the person Jesus Christ. Anong point ko dito mga kapatid? Tulad po nito, kilala niyo po ako dito sa online bilang Reverend Pastor Harold. Kilala niyo ako. You know me by intellect, you know me by knowledge. But if you don't have a personal relationship with me, you can never know kamusta ang aking puso, di ba? Kamusta ako umibig, kamusta ako maging generous, kamusta ako mag-serve. Ganong kapatid ang tinuturing ni Lord, ang sinasabi sa atin ni Lord, to know Him. At kapag nakilala natin si Lord, lamang ka pa sa may alam. Di ba yun ang sabi nila? Lamang ka pa sa may alam. Kasi hindi mo lang alam, si Jesus ganito. No. Naranasan ko kasi siya. Kaya minsan kakaiba talaga, mga kapatid, yung Christian nakilala si Lord. Kasi ang dami naman nag-worship kay Lord. Pero pag naririnig nila yung kwento mo na eto ganyan, sinabi sa akin ni Lord ganito, namamangha sila. Ba't ito parang nakakausap ni Lord? Because the truth is, we experience God because we surrendered our hearts to Him. And He has given us the prize of His presence. Bakit mahalaga ito? Isipin mo ang liwanag ng isang kandila. Yung mga achievements mo dati, yung mga anumang meron ka, parang kandila yan. Para siyang kandila. Mahalaga yan. Mahalaga ang kandila tuwing madilim. Tama po ba? Mahalaga siya. Kasi kailangan mo yung ilaw nung madilim pa. Pero pag umaga na at tirik na ang araw, kakailanganin mo pa ba ang kandila?
Pwede po ba kayong sumagot sa chat? Pag matirik na ang araw, kakailanganin mo ba ang kandila? Sige po, hintay po ako ng sagot ninyo. Hindi na po, tama. Alam niyo bakit? Kasi may mas maliwanag na. So, ang point sa atin ng Bible, dati yung achievements natin, mahalaga sa atin yun kasi nasa kadiliman pa tayo. Pero nung nakilala natin ang liwanag ng sanlibutan, kapatid, hindi mo na pinangangailangan ng sobra-sobra yung mga dating yun. Kasi mas mahalaga na sa'yo yung liwanag ni Kristo. Naunawaan po ba ang point dito ni Paul? So kaya niya sinabi na lahat ng yun, wala na, tinuring ko ng basura kasi nakikilala ko na si Christ. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na masama mangarap. That is not my point. My point is, kahit may pangarap ka pero hindi mo kilala si Lord, nasa kadiliman ka pa rin. But if God in Christ is with you, you have the light and you live according to His purposes. Kaya nga, knowing Christ is infinitely more valuable than everything we can achieve apart from Him. So dito, hindi ni Paul nire-reject ang kasalanan. Let me rephrase that. Hindi lang sin, hindi lang kasalanan ang nire-reject dito ni Paul. Ang nire-reject niya, kahit yung mga magaganda namang bagay. Kahit yung mga religious accomplishments niya, yung pagiging Pharisee niya, yung pagiging Hebrew of Hebrews niya, yung pagiging circumcised niya on the 8th day. Nire-reject na yun kasi alam mo bakit? Sabi niya, hindi nito masasapawan ang kahalagahan ni Kristo. Kasi sabi niya, premyo ko si Jesus. Premyo ko ang makilala si Lord. Kaya ako may galak, kapatid. Dalangin ko na lahat tayo manatili sa kagalakan na ito. Kung ilalagay natin ang kagalakan natin sa mga bagay na na-achieve natin, mga bagay na title natin, mga kapatid, may disappoint tayo. Alam nyo ba, may mga pagkakataon na ganyan din ako. Siyempre, dahil tayo po ay pastor, may mga moment na dahil tayo po ay tao, minsan napasok sa isip ko, ay hindi ako natawag na pastor. Ang bihira, kinalabit ako ng Holy Spirit, oh. Anak, before ka pa naging pastor, anak ng tawag ko sa'yo. Tinawag kita to be a child of God. More than your title. That alone is enough. Kaya kung ilalagay ko pala ang identity ko sa call, kung ilalagay ko ang identity ko sa title ko, wala, madidisappoint ako. Pero kung ilalagay ko ang identity ko kay Christ, kapatid, kagalakan ang aanihin mo. Ang hirap maging people pleaser. That is one of my struggles. Pero salamat sa Panginoon. Kasi nung habang nakikilala natin ang Panginoong Hesus, lagi niyang pinapaalala, anak, ang pinakamahalaga, relasyon mo sa akin. Hindi ang pagtingin sa iyo ng ibang tao. Praise God. Kung kayo po ay nakarelate, praise the Lord, purihan natin ang Panginoon. Yun ang ating number 1. Pangalawa, maganda po ba pinag-uusapan natin? Ang bless po tayo. Pangalawa, the pardon of His grace. Pangalawa, bakit tayo magligaya kay Christ? Kasi pinatawad tayo. Sabi ng verse 8b hanggang 9, not having a righteousness of my own. Again, nilinaw na naman. Hindi ako ang source ng righteousness ko, sabi ni Paul. Kasi galing yan sa law. Pero yung anong meron ako, sabi niya, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God that depends on faith. Tanong, bakit sobrang nakakapagod ang buhay pag dumedepende tayo sa sarili nating lakas? Masagot, kasi yung mga efforts natin para patunayan ang ating sarili, yun ang nakakapagod. Kasi ang hirap patunayan ng sarili. Kasi mismo nga sarili, hindi natin maintindihan. Yun ang sabi sa atin, di ba?
Yung sabi sa atin ng Old Testament, the heart is deceitful, who can understand it? Kung sarili nating puso, hindi natin maintindihan, ano ang kakayanan nating patunayan ng ating sarili? Lagi. Nakakapagod yun. So, na-realize ni Paul na lahat ng kanyang righteousness or self-righteousness, lahat ng kanyang religious performance, ay hindi kailanman makaka-earn or hindi kailanman kayang bilhin ang pabor ng Diyos. Siguro akala ng mga tao pag sila ay relihiyoso, pag sila ay mababait, akala nila nag-gain nila ang favor ng Diyos. Pero dito sabi niya, hindi yun sa ganung paraan. Kundi yung righteousness na meron tayo ay dahil sa faith kay Jesus, hindi dahil sa gawa. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, kundi dahil si Kristo ay namatay alang-alang sa atin. Ipinakita niyang pag-ibig niya sa atin sa ganitong paraan. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kapatid, dapat masaya ka doon. Doon pa lang dapat masaya ka na. Kasi kung hindi si Lord namatay para sa'yo, saan ka pupulutin? Napansin niyo po 'yun? Kung hindi ka kung hindi kung ang kapatawaran ni Kristo ay hindi mo kaligayahan, hindi ko alam kung ano magpapasaya sa iyo. Para sa ating kapatid, yung mapatawad ka lang, sobrang kagalakan ang dapat mong maranasan. Kasi bakit? Eternal punishment yung destiny natin noon. Pero dahil sa lawak ng biyaya at lawak ng habag ng Diyos, ibinigay na si Kristo Jesus alang-alang sa pag-ibig. Because He doesn't want anyone to suffer, but all to come to repentance. At nung binigay natin ang ating puso, binigay natin ang ating pagtitiwala kay Kristo kasi walang-wala na tayo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. We have been forgiven. Kaya nga, hindi natin righteousness ang dahilan. Hindi natin kabutihan ang dahilan bakit natin, ay, andito pa ako kasi magaling ako mag-serve. Andito pa rin ako sa ministry kasi naging faithful ako. Partly yes, pero hindi yun ang ultimate goal. Hindi yun ang ultimate source. The ultimate source why you are still here is because God is faithful even on the days that you are not faithful. Kasi hindi ka 24/7 nag-o-obey. Pero si Christ, yung obedience niya sa cross, yung obedience niya up to the death on the cross is perfect obedience that covers all our sins. And that is the pardon of His grace. Hindi mo kayang mag-obey 24/7. Pero si Lord nag-obey perfectly para tayo ay mapatawad. At doon tayo dapat magalak. Kaya ang Kristiyano, masaya kasi pinatawad na. Bigyan ko po yung example. Sino mag-heart react dito sa sasabihin ko? Ito pong sasabihin ko. Nalulungkot ba kayo sa mga moments na meron kayong kasalanan na hindi hinihingi ng kapatawaran kay Lord? Anong mood natin? Di ba malungkot? Kahit nakangiti ka, alam, hindi ako sinusorry kay Lord, hindi ako pinihingi ng tawad. Epektado ang buhay. Kasi malungkot kapag merong kasalanan. Pero pagka binigay mo kay Lord, sabi niya, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Sabi ng Panginoon, blessed is the person whose sin are forgiven. Kaya minsan kung malungkot ka, ba't ang lungkot ng araw ko ngayon? Pumunta ka sa kwarto mo, lumuhod ka, and tanungin mo ang Holy Spirit, Holy Spirit, ituro mo sa akin saan po ako nagkamali, saan po ako nag-sin sa inyo. Kasi baka Lord, hindi ko napansin, nagkasala pala ako sa inyo. Nakakalungkot ang kasalanan, pero nakakagalak ang mapatawad. Let me repeat, nakakalungkot ang kasalanan, pero nakakagalak ang mapatawad. Kaya nga, sabi ni Charles Spurgeon, it is not your hold of Christ that saves you. It is Christ. Okay? It is not your joy in Christ that saves you. It is Christ.
It is not even faith in Christ, though that may be the instrument. It is Christ's blood and merit. Alam mo yung mercy ni Lord tsaka grace niya, yun ang kanyang pinakita sa atin. Pastor, gusto ko maintindihan. Ano ba ang kaibahan ng mercy tsaka grace na binigay sa atin? Ito siya. Ang mercy, binigay sa atin ng mercy, ganito ang nangyari sa mercy. Is God not giving us the punishment we deserve? Deserve natin mapunta ng impyerno, deserve natin mapurasahan, pero hindi niya binigay. Ang tawag po doon, mercy. Grace naman yung binigay niya sa atin. Anong nangyari sa grace? Si Lord, may favor siya at may grace siya, may strength siya, may love siya na hindi natin deserve. Pero binibigay pa rin niya. Yun naman ang grace. Pareho yan na ipakita sa krus. Pareho yan na ipakita sa buhay ni Jesus para sa ating lahat. So pangalawa, ano ang reason ba't ka magiging masaya kung meron man dito malungkot ngayon dahil sa problema? Pangalawa, ang kasayahan natin ay naka-rooted dahil tayo po ay napatawad. The pardon of His grace. Pangatlo, He is the last. Because of the power of His power and passion. Sabi ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and may share in His suffering. Sino ho dito nag-suffer? Sabi ni Paul, part pala ito ng relationship natin. Becoming like Him in His death. Pangatlong pillar ng kagalakan na meron tayo. Pangatlong pillar ng kagalakan na meron tayo. Ito po ay yung ating pagkakakilanlan sa Panginoon. Ito po yung kapangyarihan na meron tayo sa Panginoon. Kasi una din the power of His resurrection. Mga kapatid, yung muling pagkabuhay ni Jesus ay muling pagkabuhay mo din. Yung muling pagbangon ni Jesus ay pagbangon mo din. So I don't know kung meron man ho dito na parang pakiramdam mo nilulugmok ka ng buhay. Meron man po dito minsan pakiramdam mo parang ibinabaon ka. Mga kapatid, yung pagbangon ni Jesus, yun din po ang pagbangon mo. Kaya kapatid, kung minsan pinagsisinungalingan ka ng kaaway na di ka na makakabangon dyan, hanggang dyan ka na lang. Kapatid, tandaan mo, yung power ni Christ nung nag-resurrect siya, nasa iyo din. Dunamis ang tawag doon. Ibig sabihin, yung power, dynamo. Yan. The same supernatural energy that raised Jesus from the dead is at work in us today. Kaya makakabangon ka dyan. Kaya pwede kang maging masaya. Rejoice in suffering. Yun, di ba sabi ng Bible? Bakit? Kasi ba sabi ni Lord, makakabangon ka dyan. I-claim mo na yung kapatid ngayon pa lang. Makakabangon ako. Amen? Pangalawa, may fellowship daw tayo sa sufferings. The Greek word used here is koinonia. Ibig sabihin, nakikipag-share tayo sa mga trials and sakit na naranasan ni Christ. Excuse me. Di ba kapag may relasyon ka sa isang tao, tuwing masaya ka lang ba, sasama sa kanya? Ang tunay na relasyon, ang tunay na nakikipag-friendship, ang tunay na nakikipag-company, is yung kahit sa pinagdadaanan ng tao, andun ka pa rin. Kaya ganun din dapat tayo kay Lord. Minsan, Lord, samahan mo naman ako. Ng tao, di ba? Pag meron, sinasamahan ako nila, pero pag wala, ayaw na. Pero para kay Paul, sabi niya, kahit yung sufferings ko, masaya ako doon. Alam niyo bakit? Kasi sabi niya, doon ko nakakasama si Lord. Doon ko siya mas nakikilala. In my weakness, His power is made perfect. In my weakness, His power is made perfect. Gusto natin madalas, may power of resurrection, pero ayaw natin ng fellowship of sufferings. Pero si Paul, ginawa niya, pinagsama niya tong dalawa. Pinagsama niya tong dalawa. Kaya tayo din pagsamahin din natin ito. Hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. Kailangan po natin si Lord.
kailangan natin si Lord. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, saan mo inilalagak ang kagalakan mo? Saan mo inilalagak ang kagalakan mo? I pray na ibigay mo kay Lord. I pray na ialay mo kay Lord. Lord, ikaw ang kagalakan ko. Ikaw ang meron ako. Sabi ni A.W. Tozer, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Minsan ang mga blessing ni Lord, pinaparanas niya kapag tayo po ay natitrain sa pamamagitan ng mga sakit, sufferings. Pero alam nyo, dalawang tao dadaan sa sufferings. Yung isa, babagsak. Pero yung isa, makakatayo. Alam mo bakit? Yung isa na yon may relationship kasi kay Lord. Alam niya na premyo niya ang presence ni Lord. Alam niya na napatawad siya. Pangatlo, alam niyang ibinabangon siya ni Lord. Kasi si Kristo, bumangon din, mga kapatid. This is our hope. We have a real blessing from the Lord. We have a great rejoicing in the Lord. We have a surpassing joy of knowing Christ. Kaya nga, in conclusion, kung ibibigay mo ngayon ang mga achievements mo sa altar ngayon, yaman mo, posisyon mo, success mo, pero wala kang Panginoong Hesus, you have nothing of ultimate value. Walang saysayan lahat. Pero kung malolost mo ang lahat na ino-offer ng mundo na ito, pero nakamtan mo naman si Kristo, this is the truth. You have everything. You have everything. You have everything. And because you have everything, daig mo pa ang masaya. You have a surpassing joy because you are knowing Jesus Christ. Mas lalo mo siyang nakikilala. Let us pray. Father God, thank you sa gabi na ito. Thank you for revealing yourself to us. Thank you for helping us, Lord, na makilala na hindi kami ang dahilan, na malaman na hindi kami ang dapat magyabang. Ano man na achievements namin, ano man mga nakamta namin, Lord, kung wala ka naman dito, walang saysay itong lahat. Pero dahil andito ka, alam namin nasa amin ang lahat. Lord, minsan hihina, minsan mawawala pa nga yung mga bagay na meron kami. Pero ang kagalakan namin, Lord, alam namin kahit sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kawalan, kahit sa gitna ng pagkukulang, ang kagalakan namin ay ikaw. Kasi ikaw na nagsabi, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Ikaw ang aming kagalakan, Panginoon. Patawarin mo sana kami, Lord God, sa mga pagkakataon na inuna namin ang mga bagay sa mundong to kesa sa pagkilala sa iyo. Minsan, pinagliliban namin ang aming devotion, pinagliliban namin ng church. Lord, patawarin mo kami. Lord, pagpray ko itong mga OFW ko na kapatid, sa mga kapatid kong pagod na pagod ngayong araw. Marahil meron dito nagdadalamhati. At meron dito, Lord God, marahil pabulong na sinasabi niya, ayaw ko na. Dalayan ko ipaalala mo sa kanya ang higit na kahalagahan ng pagkakilala sa inyo. Lord, yakapin mo sila maigi. Paranas mo sa kanila ang mercy mo. Paranas mo sa kanila ang grace mo. And let the power of your resurrection ang siyang bumangon din po sa kanila. Kung bumangon ka, Lord God, ang Espiritu mo ay nasa amin, kaya binabangon mo din kami. Makakabangon kami, Lord. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you po.